Nailipat na si dismissed Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail. Kasunod yan ang paglabas ng warrant of arrest ng Pasig Regional Trial Court para sa kasong qualified human trafficking. Dinala siya roon mula sa Camp Crame kung saan isinailalim muna si Guo sa medical examination ayon sa PNP. Batay sa x-ray results ni Guo, posibleng may impeksyon sa baga ang dating alkalde. Ia-isolate daw si Guo kasama ang 3 inmate na may tuberculosis sa maliit na selda. Isa sa ilalim sa diagnostic test si Guo para makumpirmang hindi siya makakahawa ng ibang inmate. Ang iba pang detalye, abangan maya-maya lang. Inaasahang tatalakayin ngayong linggo ng PNP CIDG at PAGCOR kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano kay dismissed Mayor Alice Guo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Ipinaalam na kay dismissed Mayor Alice Guo ang matrix na ginagawa ng Kamara na magpapakitang sangkot umano siya sa Pogo at Chinese Triad. Hindi niya alam kung ano yon, hindi niya masabi kung saan galing at kung ano yung basis. And sabi niya, sige pakita, tapos sasagutin niya. Pero sa ngayon clear siya na wala siyang kinalaman sa matrix. Maayos daw ang kalusugan ni Guo, pero stressed ito at nag-aalala sa pamilya niyang hindi niya nakakausap. Wala parang impormasyon kung nasaan ang kapatid niyang si Wesley Guo. Medyo nami-misjudge nga ng tao kasi parang nakukuha pa rin niyang tumawa or minsan naging masaya. Pero despite that, we know that she's fighting. Maghahain ng kampo ni Guo ng petition for bail ngayong linggo para sa qualified trafficking charges laban sa dating mayor. Sabi ni Senador Risa Hontiveros, karapatan ni Guo magpiyansa, pero tuloy pa rin ang investigasyon sa kanya. May non-bailable human trafficking charges pa aniya laban kay Guo, kaya mananatili siya nakakulong hanggat hindi napapatunayan sa korte na inosente siya. Padadaluhin din siya sa mga pagdinig ng Senado at Kamara dahil may contempt order pa rin sa kanya. Bukas na ang huling pagdinig ng Senado ukol sa mga illegal na pogo. Sabi ni Senador Win Gatchalian, gusto niyang mag-focus na ang Senado sa Porac Pogo Hub. Kung hindi nabibigyan ng spotlight, hindi rin na-file yung kaso at tumatagal. May isang kaso, wala pa na i-file dito sa mga personalidad sa Porac Pogo Hub. Kaya gusto na namin mag-focus dyan. Bagaman wala pang imbitasyon, gusto rin ng Senador imbestigahan si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na naaresto sa NAIA noong Huwebes. Meron kasing isang personality doon sa Bamban, si Mr. Khan. At itong si Mr. Khan, sa mga nababasa namin, meron siyang joint account with Tony Yang. At malaki ang perang pumasok dito sa joint account, almost 2 billion pesos. Pag inad natin yung perang yan na pumasok sa joint accounts, swak yung 7 billion pesos na ginamit para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Yun yung connection na nakikita ko. Hindi rin klaro pa ngayon kung saan nanggaling yung pera at ano yung pinaggamitan ng pera. Samantala, ngayong linggo tatalakayin ng PNP, CIDG at PAGCOR kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano kay Guo at nasa payroll ng dating alkalde. Depende raw sa sasabihin ni PAGCOR SVP General Raul Villanueva ang magiging direksyon ng investigasyon. Kung wala naman talagang basihan, I think it is incumbent upon him to clear this issue, to be fair dito sa ating mga former chief PNP. Kung meron din naman nga po na mga ebidensya, kung isi-share niyang mga informasyon at pag-validate tayo at meron, ay wala tayong sasantuhin dito. Hindi lang ito within the confines ng issue ng trust and confidence ng ating mga mayan. This concerns national security. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kuha tayo ng iba pang detalye tungkol sa paglilipat kay dating Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark. Sino? Sakay si dismissed Tarlac Banban Mayor Alice Guo ng puting cruiser bus at may convoy ng mga tauhan ng PNP para sa kanyang seguridad nang dumating dito sa Pasig City Jail. 9:33 ng umaga na isagawa ng official turnover ng kustodiya kay Guo mula sa PNP patungo sa Pasig City Jail. Matatanda na pinag-utos ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang paglipat kay Guo sa kustodiya ng BJMP matapos iparesto dahil sa kasong qualified human trafficking. Bago ang paglipat sa Pasig City Jail, muling sumalang sa medical examination si Guo. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, bahagi ito ng standard operating procedure bago siya ilipat ng female dormitory. Kailangan kasing matiyak na maayos ang kondisyon ni Guo bago ang gagawing paglipat ng piitan. Dinala
sa PNP General Hospital Cebu para sa medical exam na nagsimula pasado alas 8 naman ng umaga. Bagaman maayos sa pangkalahatan ng kalagayan, nakitaan ng suspected left lung infection sigo sa medical examination. Nag-develop kasi ng ubo at sipon sigo sa nakalipas na weekend. Dahil sa ubo at sipon, inilipat muna ng Celda Sigo sa maliit na kwarto kasama ang 3 pang ibang PDL na may tuberculosis. Hindi pa alam kung paano nakuha ni Go ang sipon at ubo. Pinapaubaya naman na ng PNP sa BJMP kung paano ang magiging gamutan para kay Go. Malalang sumalang sa medical exam Sigo ng Biyernes pero naantala ang kanyang paglipat ng tiitan. Samantala kanina, para sa paglipat dito sa Pasig City Jail, ang CIDG ang nanguna para sa return of warrant sa kasong qualified human trafficking ni Go at ginawa ito sa pamamagitan ng online. Balik sa Chino. Maraming salamat Mark Makalalad ng Suba Radio DZBB. Mga kapuso, update po tayo kay Alice Guo na nailipat na sa Pasig City Jail. Kausapin natin si BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Magandang umaga po, sir, at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, sir. Sir, unang-una, ano po ang magiging setup sa Pasig City Jail Female Dormitory ngayong may posibleng lung infection itong si Alice Guo? Paano po ito nakumpirma ba in the first place? Hindi pa po ito kumpirmado. Ito po ay base lamang sa X-ray result na dinala ng ating PNP. Sa parte po ng BJMP, kailangan po natin i-kumpirma ito within the day. So ang setup po ngayon ay naka-isolate po muna siya. Ongoing pa naman ang kanyang booking procedures at medical procedures sa BJMP. At kung makumpirma po natin ito, kung negative, ihahalo po siya within the day sa general population. And then kapag positive naman po, ihahalo naman po siya doon sa ating isolation cell na merong 3 PDL ngayon na nagagamot din sa tuberculosis. Okay, sir. So sa ngayon, isolation muna siya. At ang tanong, hanggang kailan siya magiging isolated? Just in case na, pending yung testing niya. Yung testing po, pipilitin po ng BJMP within the day na makuha yan. And then hanggang ngayong araw lamang po ang isolation niya. Precautionary procedure lang po yan para hindi makahawa sa iba. Sir, alam naman natin high-profile inmate itong si Alice Guo at hindi na rin siguro lingid sa kaalaman ng marami na may death threat daw umano ito sa kanyang buhay. Paano po masisiguro ang seguridad ni Alice Guo sa loob ng Pasig City Jail? Lalo't sangkot nga siya sa isang high-profile case at nangangamba sa kanyang seguridad. As part ng BJMP, sir, siniguro na natin ang kanyang safety and security. Nagdagdag tayo ng karagdagang mga tauhan dito sa ating jail. Ganun din po, nagkaroon tayo ng risk assessment sa mga maaari niyang makasama sa selda at tiningnan naman na natin yung mga profile bawat isa at wala tayong nakitang risk. So relatively safe po yun at 24/7 may nakabantay po palagi. Okay, maraming salamat BJMP spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Magandang umaga po, sir. Thank you and good morning po. Bagong balita. Iniharap ng National Bureau of Investigation sa media ang 7 kapwa akusado ni dismissed Mayor Alice Guo para sa kasong qualified human trafficking. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, sumukos sa kanila ang 7 na mga incorporator umano ng mga corporation ni Guo. Bago pa man daw nila matanggap ang warrant of arrest ng korte, may surrender feelers na silang natanggap mula sa mga akusado. Hihintayin pa nila ang commitment order mula sa Pasig City Regional Trial Court para tukuyin kung saan sila ide-detain. Isa sa mga akusado ay ang presidente ng Zunyuan Technology na Pogos sa Bamban, Tarlac. Itinanggi niyang may nangyayaring human trafficking sa kanilang kumpanya. Sabi naman ng iba pang akusado na gamit lang sila. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.